Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nagbabala ang pamunuan ng Philippine National Police sa pagbili at paggamit ng sigarilyo na may local name na tuklaw. Ito'y matapos sa kumalat sa social media ang masamang epekto nito. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Lahat ng addict, pangit. Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na addict, tingnan mo yung itsura. Di ba? Diretsong usapan, real talk. Wala pang addict o substance user na gwapo at maganda. Naghahalusinate, dangingisay at tila nawawala sa sarili. Ito ang ilang epekto ng sigarilyong tinatawag na tuklaw o mas kilala sa bansa na tuklaw cigarette. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang tuklaw ay isang uri ng tabako na nagmumula sa Northern Vietnam. May epekto itong kahalintulad ng marijuana ngunit mas delikado. Ginagamit ito sa pamamagitan ng paghit-hit gamit ang kawayan at ang iba naman ay nginunguya. Gayunman, mas mataas nila ang nicotine content nito na nasa 9% kumpara sa mga ordinaryong sigarilyo na nasa 3% lamang. Sinabi pa ng PDEA na base sa kanilang pagsusuri, ang sigarilyong tuklaw ay mayroong synthetic cannabinoid na nakaapekto sa utak ng tao na nagre-resulta ng tila pangingisay at pagkawala sa sarili at kung mapapasobra ay maaaring ikamatay. Ang Philippine National Police nakaaresto na ng 5 individual sa Palawan dahil sa pagbebenta ng tuklaw. Ang crackdown naman natin, hindi lang dyan sa tuklaw kundi sa iba pang mga droga, lahat ng pinagbabawal na gamot. Sinabi pa ni General Torre, walang magandang maidudulot sa katawan ang anumang uri ng ipinagbabawal na gamot. And ba't ba pilit sila ng pilit? Kita naman nila, ang resulta napakasama. Ikamamatay nila. So, I would rather tell our kababayans na huwag na kayong maging biktima dyan. Huwag nyo subukan at sayang lang talaga ang oras at panahon nyo at lalo-lalo na ang buhay. Paalala ng PNP sa mga magulang, bantayang mabuti ang kanilang mga anak. Pinapaalalahan lang natin ang ating mga kababayan na, my goodness, kaya nga illegal yan There's a reason why it is being declared as illegal. Because first and foremost, and maybe the only and most important reason is delikado yan. Hindi yan ginagamit ng mainstream na medisina. So, huwag na lang nila subukan para mailayo sila sa disgrasya yan. Kaugnay nito, pinaiimbestigahan na rin ng pambansang pulisya kung paano nakapapasok sa bansa ang sigarilyong tuklaw. Inaalam natin ang origin, pero just like any other drug, just like the other drugs currently in the market today na ating hinahabol at ating pinipigilan, may mga illicit trading routes na tinitingnan natin na maaaring pinagdadaanan ng mga substance na ito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 3 araw pa lamang ang nakalilipas mula ng ilunsad ng sumbong sa Pangulo website. Ngunit higit 1,000 report na ang natanggap ng portal na ito na may kaugnayan sa pagpapatupad ng mga flood control projects. Samantala ay sinantabi ng Malacanang ang pinanukala ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na magkaroon ng lead investigator sa pag-iimbestiga sa anomalya sa mga proyektong ito. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. As of August 11 to 13, 2025, may 84,892 total views, may 1,148 reports, at may 823 feedbacks. Mabilis ang naging tugon ng publiko sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan siyang tukuyin ang mga umano'y maanumalyang flood control projects. Umabot na sa 1,148 reports ang natanggap ng portal na sumbong sa pangulo.ph simula ng ilunsad dito ni PBBM noong Lunes, August 11. Mayroon din itong 823 feedbacks habang nasa 84,892 ang total views nito. Wala pang detalye na ibinigay ang palasyo ukol sa mga natanggap na report. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, tiyak na mananagot ang mga kontratistang may maanumalyang proyekto. Dahil yung mga maanumalyang proyekto
ay ito po ay paiimbestigahan. Hindi po ibig sabihin na nabigyan sila ng bagong kontrata, hindi na po sila maaari managot sa mga dating naging kontrata na nasasabing maanomalya. Isinantabi naman ng Malacanang ang ipinapanukala ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na magkaroon ng isang lead investigator sa investigasyon sa anomalya sa flood control project. Sa halip, hinimok muli ng palasyo ang alkalde na ilahad ang kanyang nalalaman sa anomalya sa mga ipinatutupad na proyekto ng pamahalaan. At kung ano man po ay maitutulong ni Mayor Magalong, mas maganda po na ito'y mailahad niya sa Pangulo. At hindi naman po siguro kinakailangan pang magkaroon ng isang magli-lead sa probe dahil nga may mekanismo na po at sistema na ibinigay ang ating Pangulo. Partikular na hiniling ng palasyo kay Mayor Magalong ang umano'y 67 kongresista na nakikipagsabwatan sa mga kontraktor para magsilbing front sa kanilang proyekto. Kung ito po ay kumpleto, maaari niya po ito maisumiti agad-agad sa ating Pangulo para yung sinasabi po nilang 67 congressmen at mukhang sila ay identified na ni Mayor Magalong. Hindi pa po ba mas magandang maibigay na niya ang report na ito sa ating Pangulo? At kung kinakailangan maidemanda o makasuhan ng may sapat na ebidensya, agad-agad natin po itong dapat gawin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling hinimok ng Malacanang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ilahad ang kanyang nalalaman sa anomalya sa mga pinatutupad na proyekto ng pamahalaan. Ayon sa palasyo, ito ay sana maisumite agad-agad sa Pangulo kung ito ay kumpleto na. Tugon naman ng alkalde, kinukumpleto na niya ang kanyang mga impormasyon at personal na ibibigay sa Pangulo sa lalong madaling panahon. Ito ang balita ni Jed Neresina. I-consolidate ko lang yung mga ebidensya namin at yung mga leads. And then personally, we're going to march to the Office of the President. Naghahanda ng makipag-usap si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang talakayin ang issue ng umano'y anomalya sa flood control projects sa bansa. Ayon kay Mayor Magalong, kinukumpleto lang muna niya ang lahat ng impormasyong mayroon siya bago personal na ibigay sa Pangulo. Sisikapin niyang magawa ito sa lalong madaling panahon. Siguro next week. Tatapusin lang namin next week. We'll get in touch with the Office of the President kung kailan siya available. At immediately, kung ano yung date na sinet niya, we're going to visit him. Kaugnay nito, binigyang diin ng alkalde kung gaano kalaki ang usapin sa flood control projects. Aniya hindi ito kayang imbestigahan ng simpleng komite lamang dahil kinakailangang ma-establish ang isang matibay na framework. Dapat aniyang may mabigyan ng kapangyarihan o authority to investigate upang makausad at madaling makakilos. Ang mga itatalaga rito lalo na sa paghingi ng mga kinakailangang dokumento sa mga sangkot na ahensya o opisyal. Hindi rin dapat basta-basta ang pagpili sa mga taong magiging bahagi ng investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Pag nag-umpisa ka na yan, magdadatingan na yung mga ebidensya. People will volunteer to submit pieces of evidence. So ma-overwhelm ka ng ebidensya. Kaya kailangan mo talaga magkaroon ka talaga ng opisina. Tapos, alam mo, document exploitation. Malaking trabaho yan. Maniwala ka sa akin. You will be flooded with pieces of evidence. Kaya talagang paghandaan niya na mabuti. At talagang maayos na structure talaga. Hindi basta-basta. Umaasa si Mayor Magalong na sa mga ginagawang hakbang ng kasalukuyang administrasyon ay mapanagot na ang mga sangkot sa mga anomalya sa mga proyekto ng gobyerno gaya nito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maghahain ng motion for reconsideration si former Cebu Governor Gwendolyn Garcia ngayong araw kaugnay ng desisyon ng Ombudsman na guilty ang dating opisyal sa administrative offenses. Binigyang diin ng law firm na may hawak ng kanilang kaso na ilang beses nang nakwestiyon ang factual at legal basis ng kaso dahil sa timing ito at umano'y nakatagong intensyon. Gayunman, ayon kay Garcia, iginagalang nila ang rule of law at ang proseso ng konstitusyon. Kumite dito na depensahan ang kanyang pangalan at walang bahid na record sa kanyang paglilingkod sa Cebu. Pinatulan ng Ombudsman na guilty si Garcia sa administrative offenses
na may kaugnayan sa proyekto sa Mananga River sa Talisay City. Naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan 5th Division si dating Department of Budget and Management Procurement Service Officer in Charge, Christopher Lau, sa graft charges kaugnay ng umano'y maanumalyang pagbili ng medical supplies noong COVID-19 pandemic. Bago magpasok ng plea, ipinaalam ni Lau sa anti-graft court na isinusuko niya ang kanyang karapatan para sa pagbasa ng mga alegasyon sa kasong graft. Kasama ni Lau sa kaso si PS-DBM Administrative Finance Group Officer in Charge Arnold Dupla. Sina Lau at Dupla ay dating bahagi ng Procurement Services Unit ng DBM na bumili ng umano'y overpriced na personal protective equipment at surgical mask na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula sa Pharmally Pharmaceutical Corporation. Sisimulan na ng Department of Transportation ang konstruksyon ng itatayong bagong tulay sa Kamuning EDSA. Sa ipinakitang plano ng DOTR, iko-konekta na ito sa EDSA busway. Pipilitin ng Transportation Department na matapos ang proyekto sa Disyembre. Ito ang balita ni Benedict Samson. Kasi hindi naman natin pwedeng gibayin kung wala pang kapalit. Kawawa naman yung mga kababayan nating kailangan tumawid. Konting tiis na lang po, konti na lang. Araw-araw na inaakyat ni John Lloyd Dizon at Quirino de Guzman ang Mount Kamuning Bridge sa EDSA. Kahit mahirap, kinatyaga nila ito dahil ito ang tanging daan papunta sa trabaho. Kaya natuwa sila nang mapapalitan na ito ng bago. So, palitan naman yung ano na yan, daanan niya kasi masyadong mataas, masyadong matarik. Kaya pag dumataan ka dyan, nakakaingan, hindi nakakapagod din. Pero no choice kaya dito na kami dumataan talaga eh. Kaya days na lang talaga, tsaga, ganun. Wala naman kasi ibang dadaanan pag doon sa MRT malayo. Dapat lang palitan nila, ilagay sa moderno para yung mamamayan makinabang naman sa mga tax na binabayaran namin. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, upang hindi maabala ang mga gumagamit ng tulay, gagawa muna ng bagong overpass bago gibain ang Kamuning Footbridge. At bilang hudyat ng pagsisimula ng proyekto, nagsagawa na ng groundbreaking ceremony kanina. Prefab na gato, meaning madali siyang i-install para mabilis. Kasi sabi ni Presidente, masyado nang matagal itong Mount Kamuning, kailangan talaga bigsan na yung kapalit nito. Yung Mount Kamuning was inaccessible. Anyone who had a physical incapacity, it would be impossible to use Mount Kamuning. So definitely, improvement ito. Ayon naman kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, nararapat lamang na alisin na ang mataas at matarik na Mount Kamuning Overpass. But at the end of the day, that is not acceptable to us because it's inconvenient, it's uncomfortable, it's not inclusive. It leaves out many vulnerable sectors, and that is contrary to our vision of an inclusive mobility infrastructure program. So kailangan mawala yan at kailangan ipakita rin na may political will na ang pamahalaan, both the local and the national. Kasama na sa gagawing rehabilitation ng EDSA Busway Station. Sa ipinakitang plano ng DOTR, gagawing mas malapad, may bubong, elevator at wheelchair lift na kahalintulad ng nasa EDSA North Avenue ang Kamuning Busway Station. Tinatayang nagkakalaga ng higit 80 million pesos sa proyekto. Ito yung EDSA Kamuning Footbridge o ang binansaga na Mount Kamuning na may taas na nasa 30 feet. Kung mapapansin nyo, itong footbridge na ito ay wala ang bubong at wala ring elevator na magiging maalwan sana sa pagtawid ng mga senior citizen at PWD. Kaya naman sa Disyembre, target ng DOTR na matapos itong bagong footbridge na mas mababa at malapit doon sa EDSA Kamuning Busway Station. Ayon kay Secretary Dizon, walang magiging abala sa biyahe ng bus sakaling simulan na ang pagsasaayos sa Kamuning Busway Station. Minimally magiging epekto at yung mga, kunyari, yung mga bridge na yan, kagaya nung nakikita yung ginagawa nila ngayon sa Mega Mall, nagtatrabaho lang sila para maisara ang EDSA. Madaling araw, I think, alauna ng madaling araw hanggang alas 4 ng madaling araw. So yung detour natin dito, ganun din. Hindi natin gagawin yon obviously kapag maraming mga sasakyan na dumaan. Benedict Samson,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kabilang sa tatalakayin ng mga kongresista sa deliberasyon ng panukalang pambansang pondo sa 2026 ang zero allocation para sa ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP. Ayon sa Department of Budget and Management, walang alokasyon para sa AKAP sa susunod na taon dahil may natira pa na para dito mula sa pondo ngayong 2025. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Personally, siguro ang masasabi ko, nitong mga nakaraang taon, nakita ko yung naitulong na AKAP sa mga iba't iba naming mga constituencies. I would need to know the disposition of the whole House with regard to AKAP. Kinakailangang konsultahin ng mga miyembro ng Kamara kaugnay ng zero allocation para sa ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP sa 2026 proposed national budget. Ngunit kung si House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing ang tatanungin, naniniwala siyang nakatutulong ang ayuda sa ibang mga kababayan. Isang programa ang AKAP sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development na layong tulungan ng below minimum wage earners. Gayunman, naging kontrobersyal at kinondena ang AKAP sa ilalim ng 2025 budget dahil sa mga alegasyong ginamit ito sa pamumulitika bago ang 2025 midterm elections. Ayon kay Congresswoman Swansing, pag-amyenda sa panukalang pondo ng 2026 ang prosesong kailangang gawin sakaling pagtibayin ng mga miyembro ng Kamara ang paglalagay ng alokasyon para sa AKAP. It will be an amendment to the NEP, yes, because it's an additional provision that was previously not there in the NEP. Kung ang makabayan lawmakers naman ang tatanungin, hindi ang ayuda programs ang dapat mas paglaanan ng pondo ng pamahalaan, kundi ang dagdag sweldo at trabaho para sa mga mamayang Pilipino. Tingin natin dapat yung trabaho at nakabubuhay na sweldo ang dapat na pondohan ng budget natin. Yun ang priority. Walang alokasyon para sa AKAP sa susunod na taon sa turned over na 2026 National Expenditure Program ng Marcos Jr. Administration sa Kamara. Ito ay dahil may pondo pang natitira mula sa AKAP para ngayong taon ayon sa Malacanang. Nakausap din po natin ang DBM at malaki po kasi ang budget masyado sa AKAP. At out of 27 billion allocation for 2025, 13 billion pa lang ang nagagamit ng DSWD. So may natitira pa pong 13B na pwedeng nilang gamitin until the end of 2026. Nasa 26.7 billion pesos ang alokasyon para sa AKAP sa 2025 budget ng DSWD. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idinepensa ng Malacanang ang hinihiling na confidential at intelligence funds o CIF ng Office of the President para sa taong 2026. Ito ay sa gitna na rin ng kritisismo ng ilang grupo. Base sa 2026 National Expenditure Program, aabot sa 4.5 billion pesos ang CIF ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Pangulo ng Bansa ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at Chief Architect ng Foreign Policy. Bukod pa rito, wala anyang masama sa paggamit ng CIF kung ito naman ay hindi ginagamit sa korupsyon. Okay, tandaan po natin, ito naman din po ay nanggaling sa DBM, that the President is the Commander-in-Chief and the Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy. At kinakailangan po ng pondo ng Pangulo. Ang tandaan po natin, ang confidential funds o ang pera ay hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Ang confidential funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang korap. Yun lang naman po. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delphine mula sa Perth, Australia.
Nagbabala si US President Donald Trump ng matinding parusa sa Russia kung hindi susunod si Vladimir Putin sa panawagan na itigil ang digmaan sa Ukraine. Ito ay kasunod ng virtual meeting ni Trump kasama si Ukraine President Volodymyr Zelensky at mga lider ng Europa bago ang nakatagdang summit ni Trump at Putin sa Alaska bukas. Ito ang balita ni May Viandog. We had a very good call. He was on the call. President Zelensky was on the call. I would rate it a 10, very, very friendly. Naging maayos at produktibo ang pulong sa pagitan ni Trump kasama ang mga European leaders at si Ukraine President Volodymyr Zelensky. Sa pagharap niya sa media, siniguro ni Trump na patuloy ang koordinasyon ng Estados Unidos sa mga European leaders at sa Ukraine upang masiguro ang maayos na kasunduan sa nalalapit na summit ni Trump at Putin sa Alaska. Binanggit din niya ang posibilidad ng pangalawang pagpupulong na isasagawa kasama si Zelensky at Putin. There's a very good chance that we're going to have a second meeting which will be more productive than the first, because the first is I'm going to find out where we are and what we're doing. If the first one goes okay, we'll have a quick second one. I would like to do it almost immediately, and we'll have a quick second meeting between President Putin and President Zelensky and myself if they'd like to have me there, and that would be a meeting. Ang posibilidad ng pagkakaroon ng pangalawang pulong ay base sa magiging pag-uusap ni Trump at Putin bukas. Babala pa ng US President, handa siyang bigyan ng parusa ang Russia kung hindi pa rin ito papayag sa usapang pangkapayapaan sa Ukraine. I don't have to say there will be very severe consequences. Samantala, nagbigay ng detalyadong pahayag si German Chancellor Friedrich Merz at binigyan diin ang kahalagahan ng Ukraine sa anumang follow-up ng negosasyon. Die Ukraine muss mit am Tisch sitzen, sobald es dann Folgetreffen gibt. Wir wollen, dass in der richtigen Reihenfolge verhandelt wird. Ein Waffenstillstand muss am Anfang stehen. Wesentliche Elemente sollten dann anschließend in einem Rahmenabkommen vereinbart werden. Nagbigay din ng suporta sa Ukraine ang iba pang leader ng Europa, kabilang sina France President Emmanuel Macron, Prime Minister Keir Starmer, President Karol Nawrocki, Prime Minister Ulf Kristersson at iba pa. May Viandog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng patawan ng mas mataas na secondary tariffs ang India kung mabibigo ang nakatakdang pulong ni US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin sa Alaska ngayong Biyernes. Ayon kay United States Treasury Secretary Scott Bessent, may ipinataw ng 50% na taripa sa India dahil sa patuloy nitong pagbili ng langis mula sa Russia na ngayon ay bumubuo ng halos 40% ng oil imports ng bansa. Giit ni Bessent, dapat sumuporta rin ang Europa sa mga parusang ipinapataw ng US upang mapilitan ng Moscow na pumayag sa peace talks sa Ukraine. Nakikitang mabigat ang epekto ng mas mataas na taripa sa mga export industry ng India gaya ng textiles at alahas at maaari pa nitong pababain ang paglago ng ekonomiya ng bansa ng kalahating porsyento. 13 bata at isang matanda ang nagtamo ng minor injuries matapos madiskaril ang isang cart ng Wacky Worm roller coaster sa Coney Beach Pleasure Park sa Porthcawl, Wales. Ayon sa mga saksi, biglang nagkaroon ng malakas na kalabog bago tuluyang tumaob ang bahagi ng ride na nagdulot ng sigawan at iyakan ng mga bata. 7 pasyente ang dinala sa ospital para sa karagdagang gamutan, habang ang iba ay tinulungan ng mga nasa paligid na makababa sa ride. Pansamantalang isinara ang amusement park habang iniimbestigahan ng pulis at health and safety officials ang insidente. Humingi ng paunmanhin ang pamunuan ng park at nangakong magbibigay ng refund sa mga apektadong customer. Hindi pinabura ng Supreme Court ng South Korea ang $21,600 claim ng American composer na si Jonathan Wright para sa copyright ng sikat na children's song na Baby Shark. Ni-record ni Wright ang kanyang bersyon noong 2011 batay sa isang tradisyonal na kantang pambata, habang inilabas ng Pinkfong ang kanilang bersyon noong 2016. Ayon sa korte, hindi sapat ang pagbabago ni Wright mula sa orihinal na folk song para maituring na hiwalay na gawa at malinaw na naiiba ang bersyon ng Pinkfong.
Mula nang i-release ng Pinkfong ang Baby Shark dance video sa YouTube noong 2015 ay umabot na sa mahigit 16 billion ang views nito at itinuturing na isa sa most viewed videos of all time sa nasabing platform. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Nagpadala ang Philippine National Police ng 19 na tauhan para magsilbing individual police officers sa ilalim ng United Nations mission sa South Sudan. Personal na pinangunahan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang send-off ceremony sa Campo Crame kung saan binigyang parangal nito ang naunang batch ng mga polis na nakatapos ang kanilang misyon. Ayon kay General Torre, hindi matatawaran ang serbisyong ibinigay ng naunang batch dahil sa kanilang tapang at dedikasyon sa pagganap sa tungkulin bilang tagapamayapa. Sa pag-alis naman ng panibagong batch, binili na ng Chief PNP ang mga ito na itaguyod ang kanilang pangako para sa paglilingkod, dangal at international cooperation. Pansamantalang ipinatigil ng Department of Social Welfare and Development ang operasyon ng inireklamong care facility sa Mexico, Pampanga kung saan nasagip ang 156 na mga batang kinukupkup dito. Personal na isinilbi ng DSWD Region 3 ang cease and desist order laban sa New Life Baptist Church sa Mexico, Pampanga na pinamumunuan ni Jeremy Ferguson na isang American national. Kasunod ito ng mga report hinggil sa umano'y physical, verbal at psychological abuse. Gayon din ang maruming banyo, siksikan na tulugan, mga gate na naka-barbed wire at pagiging fire hazard ng pasilidad. Dagdag pa dito ang umano'y maling pamamahala sa pondo at kawalan ng kaukulang accreditation at license to operate. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng DSWD Region 3 ang mga nasagip na bata kung saan personal din silang kinamusta ni Secretary Rex Gatchalian. Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naiulat na sunod-sunod na krimen na kinasasangkutan ng ilang estudyante at guro. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakarating na kay Pangulong Marcos ang mga insidente na ito at inatasan na ang mga kinauukulang ahensya na umaksyon. Kamakailan na iulat na nakomatos na grade 3 students sa Iligan City matapos umanong bugbugin ng ilang high school students. Naiulat din ang pagkasawi ng isang guro sa Balabagan, Lanao del Sur matapos barilin umano na estudyante na grade 11. Opo, inutusan na po ng Pangulong Marcos ang DepEd, DILG, PNP para po maisagawa ang masusing pag-iimbestiga patungkol po dito. Pati po ang DSWD ay tutulong po na makita at mamonitor kung ang child protection policy ng DepEd ay naisasagawa po sa bawat eskwelahan. Mas pinaigting ng Philippine Military Academy ang paghahanda sa mga future military officers ng bansa. Ito ay sa pamamagitan ng makabagong curriculum na nakatuon hindi na lamang sa internal security kundi maging sa external defense. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Marami kami nakikita ng mga bagong firearms which we could use para sa training ng mga kadete. Ang training kasi ng kadete is now a lot different. We make sure that all of them are equipped with not just the skills, but more importantly, yung knowledge about the modern firearms. Marami nang ipinatutupad at ipatutupad pang pagbabago ang Philippine Military Academy sa paghahanda sa mga kadete. Kabilang na sa may tinuturo sa kanila ngayon ang mga taktika sa cyber warfare, drone warfare at artificial intelligence. Sa panayam kay Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, Superintendent ng Philippine Military Academy, sinabi nito na anumang bagong teknolohiya sa armas at sistema, sinisiguro ng PMA na isasama sa pagsasanay ng mga magsisilbing opisyal ng sandatahang lakas. So right now, yung mga first class namin are taking up Python programming, artificial intelligence, electronic warfare. And for next semester, yung mga upper class cadets namin will now be taking up data analytics, drone warfare, and asymmetric warfare. Ayon kay Vice Admiral Valencia,
aprobado na ng kalihim ng National Defense ang bagong curriculum. Dating sentro nito ay Internal Security Operations, ngunit ngayon ay nakatuon na ito sa External Defense Operations. Bahagi ng pagbabagong ito ang pagtuturo sa mga kadete ng mahalagang asignatura gaya ng Python programming, artificial intelligence, electronic warfare, drone warfare, data analytics at asymmetric warfare. Sa bagong curriculum, kasama dito ang cyber warfare at artificial intelligence, hindi lang maikling kurso, kundi full-blown courses para sa mga kadete. May bagong paraan din ng pagtuturo sa pamamagitan ng tinatawag na electronic warfare games na inihahalin tulad sa mga paboritong e-games ng kabataan. Dito nagpapaligsahan ng mga kadete sa strategy at tactics gamit ang mga laro tungkol sa digmaan sa lupa, dagat at himpapawid. Alam naman namin na ang mga kabataan ngayon ay mahilig sa e-games. So we're using that as a platform to train our cadets for strategy and tactics. Mula sa dating service-centric na pagsasanay, ngayon ay joint field training exercises na ang isinasagawa kung saan magkasama ang Army, Navy at Air Force sa iisa at pinagsasaluhang misyon. Layo nito na mas mahanda ang mga kadete sa anumang posibleng senaryo kapag sila ay nasa active service na. Pero ngayon po, joint FTX. Lahat sila magkakasama-kasama and we expose them to incidents na pwede nilang ma-encounter when they become officers. Sa pamamagitan ng bagong curriculum na ito, umaasa ang Philippine Military Academy na hindi lamang pisikal na kahandaan ang taglay ng mga kadete, kundi matibay na kaalaman sa makabagong teknolohiya at estratehiya sa pagdepensa ng bansa. Ang mga pagbabagong ito ay nakikita ng mga opisyal ng PMA bilang isang investment sa hinaharap upang ang susunod na henerasyon ng militar ay handa hindi lang sa lupa, dagat at himpapawid, kundi maging sa cyberspace at makabagong anyo ng digmaan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinugunan ng Members Church of God International o MCGI ang hiling na libreng almusal para sa engineering students at guro ng Bulacan State University. Request ito ng isang estudyante ng nasabing paaralan na dati nang naging recipient ng food giving ng MCGI. Ito ang balita ni Nestor Torres. Actually po kasi nung high school, nakapartner na rin po namin yung MCGI sa Sapang Palay National High School. And ayun po, isa po sa naging mission po namin ngayon na why not po dalhin po namin ngayon sa College of Engineering po yung MCGI. Kasi alam po namin na marami pong matututunan yung mga estudyante sa MCGI po in terms po sa makukuha po nilang aral from words of God. High school pa lang noon si Sophia Dorothy Berever nang malaman niya ang mga charity works ng Members Church of God International o MCGI. Ngayong huling taon na niya bilang electrical engineering student sa Bulacan State University sa Malolos, nais niyang mag-request sa grupo para magawa ng mabuti ang mga kapwa niya mag-aaral at guro sa pamamagitan ng food giving program. Hindi naman nagdalawang salita si Sophia dahil agad naghanda ang MCGI ng libreng almusal para sa kanilang mga estudyante. Alam po namin na marami pong mga estudyante na pumapasok po ng walang kain, lalo po yung mga nanggagaling pa po sa malalayong lugar. Kaya maraming salamat po MCGI sa isang mission po na ito na naging aksyon. Tama-tama po na may exam time na nakakatulong din po yung libreng pagkain po. For the first time po, may ganitong feeding program dito sa MCGI. Kasama po ang BSU. And very thankful po na
time po, nagkaroon po ng gantong event. Maraming estudyante natutulungan ninyo at I hope marami po kayong matulungan na iba. Sobrang saya po kasi po unang event po namin to na makapag free breakfast program po kami. At the same time po, masaya po kami na naging part po ako ng event na ito na makatulong po sa iba pa pong students. Samantala, kasama rin sa pumila ang mga advisor at iba pang guro ng College of Engineering para makaabil ng libreng tinapay at kape. Napakasaya po kasi first time po na nangyari na mayroong feeding program na ganito at maraming salamat po sa inyo sa MCGI sa pagpapaunlak at pag-sponsor. Ayan po, nakita nyo naman yung mga bata, tuwang-tuwa sila at kahit pa paano busog bago pumasok sa klase. Maraming salamat po at sana po huwag kayong madadala sa pagtulong sa amin. Sabi nga ni Kuya Daniel Rason na ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi magbubunga ng masama. Kaya naman napili ng mga kabataan ng MCGI na magawa ng kabutihan ang mga estudyante dito sa Bulacan State University. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III na magiging payapa at maayos ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa darating na October 13, 2025. Ayon kay General Torre, handa at may mga karagdagang pulis silang ipadadala upang tumulong sa mga local police sa rehiyon. Meron na anyang mga nakatalaga na mandatory checkpoint sa palibot ng rehiyon upang matiyak ang seguridad at kapayapaan bago at matapos ang parliamentary elections. Naibalangkas na natin yan noon pa at nag-meeting tayo last week at last na konferensya natin is napagkasunduan na may mga additional na mga personnel na i-augment sa local police forces na nandun ngayon sa BARM. Ipinaubayan naman ng PNP sa Commission on Elections ang pagpapatupad ng gun ban at liquor ban. Naghain ng petisyon sa Senado si Attorney Israelito Torion, Legal Counsel para sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban upang imbestigahan ng umano'y irregularity sa 2025 elections. Nakasaad dito ang ilan umanong anomalya na nangyari sa nakaraang halalan. Bilang na ang milyon-milyong umanong boto na hindi nakasama sa bilangan. Ayun din ang pagkakadiskubre nila ng mga election paraphernalia sa Davao City. Bukod dito, naglagay din nila sila ng partikular na rekomendasyon kung ano ang dapat gawin kaugnay ng issue. Ang pakay nila dito at namin dito ng PDP Laban ni Secretary Alcusi ay para mawasto po ang lahat ng mga irregularidad, ang lahat po ng mga mali na nangyari doong nakaraang eleksyon. Nakasaad po dito mula sa pagkawala ng 6 million na balota noong yung mga mismatching po doon sa ballots at saka doon sa kung anong nakita po doon sa monitor ng computer. Nagsampa ng administrative complaint sa National Police Commission ang magkapatid na Julie at Elakim Patidongan laban kay dating Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Brigadier General Romeo Macapas at dalawang iba pa. Ayon kay Elakim Patidongan, sinundo sila ng grupo ni Brigadier General Macapas at Cambodia, subalit pagdating sa airport ay bigla na silang inaresto ng grupo. Kinuha din anya ng grupo ni General Macapas ang kanilang mga telepono at wala ng SIM card nang ibalik sa kanila. Kinuha nila yung cellphone namin,
ni Jose at saka nung binalik na nila, wala ng SIM card, wala ng memory card. May mga mahalagang ebidensya doon na makukuha. Malaki ang tiwala namin sa kanya nung sinundo niya kami kasi kausap nila ay yung kapatid namin. Pero nung dumating na kami, nag-iba na yung takbo ng ano niya. At saka pinaaresto na nila kami sa NAIA. Una nang ipiniliwanag ng PNP na sinundo nila sa Cambodia si Jose at Elakim Patidongan dahil ito ang missing link sa kaso na missing sa Bungeros. Subalit, napag-alaman nila na may warrant of arrest si Jose sa kasong robbery habang lumabag naman sa immigration law si Elakim kaya't inaresto mga ito ng pulisya. Ang magkapatid na Patidongan ay sinamahan ni DOJ Undersecretary Eli Cruz sa pagsasampa ng reklamo sa NAPOLCO. Binigyan ng ultimatum ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga e-wallet app para mag-unlink sa online gambling platforms. Binalaan din ng Senate Committee on Games and Amusement and Deputy Governor ng BSP na papatawan ng contempt sakaling may e-wallet pa rin na lalabas sa online gambling sa linggo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. The order direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Kinuwestiyon ng Senate Committee on Games and Amusement ang opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kaugnay ng kautusan nito sa mga electronic o e-wallet apps. Partikular ito sa pagtatanggal ng links o kaugnayan sa mga online gambling site na nakikitang dahilan ng ilang senador sa madaling access sa pagsusugal. Ngunit nang siyasatin ito ni Senador Alan Peter Cayetano, sinabi ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan na ngayong araw lang ito iniutos ng BSP. You have GCash. I-open nyo yung GCash yung ngayon. Nandiyan pa huli yung link. We gave them 48 hours in order to take down the When did you order, Deputy Governor? Today. Pero please speak very clearly to us. Diba? What you did on July 25, nag-circulate kayo ng proposal sa mga e-wallet at hinintay nyo pa yung kanilang reply. Tapos today lang kayo nag-order kasi may hearing today. Bunsod nito, nadismaya si Senador Alan Cayetano dahil sa kawalan ng aksyon sa panig ng BSP. Habang binigyan pa ng 2 araw ang mga e-wallet app sa pag-unlink sa mga online gambling app at site. Gayong madali lang naman anya itong gawin ayon na rin sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center na attached agency ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Why do they need 48 hours? Isn't that instant naman? DICT, pag sinabi ko today, tanggalin nyo yan, hindi kaya ng technical ng mga e-wallets yan. So balato muna, 2 more days? Yes, it can be done right away, Mr. Chair. Ngunit paliwanag ng BSP, kailangan pang bigyan ng sapat na oras ang mga e-wallet app at para rin sa mga user nito na mailipat ang pondo nila sa kanilang account. It's because of that reason to give them time to take them down, lahat sila, and also to give adequate or prompt information to the public. Nilinaw naman ni Senate Committee on Games and Amusement Chairperson Erwin Tulfo kung kailan matatapos ang 48 hours na binigay na palugit ng BSP sa mga e-wallet app. At binigyan din ng senador ng parehong araw na palugit ang BSP official upang maisakatuparan ito. So sa Saturday, in-expect natin na committee na ito na wala ng games sa e-wallet na yan. Anong oras po sa Saturday? Umaga, tanghali, gabi? 48 hours po, so we give them until the end of Saturday. So ibig sabihin, sige, pagbibigyan kita, Sunday morning, hindi ko na makita yung games sa mga e-wallets. Apo, wala na. Pag may nakita po ako, i-contempt kita. Pwede po. Pero para malinaw po tayo, we have a problem. We have a crisis. Sige, pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning, meron pa po mga games sa mga e-wallets, sir, i-contempt ka namin. Yes, Your Honor. And we'll also take... we will sanction also the concerned BSP. Iginiit naman ng ilang senador na hindi katanggap-tanggap ang pagbibigay ng 48 hours sa pag-unlink ng mga e-wallet app sa mga online gambling platform. Sa inilabas na pahayag ng GCash, sinabi naman ito na susunod sila sa direktiba ng BSP na alisin ang link ng kanilang app sa online gambling platforms. Anila, kaisa sila sa layunin na pagtiyak na ang mga digital financial services ay ginagamit ng responsable at sa mga paraan na nagpoprotekta sa kapakanan ng mga Pilipino.
At oras sa matanggap ang opisyal na direktiba, tiniyak ng GCash na agad nilang ipatutupad ang mga kinakailangang pagbabago upang masiguro na mapangangalagaan ang mga gumagamit nito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tiniyak na pamahalaan na hindi magpapasimula ng gulo ang Pilipinas sa West Philippine Sea pero handa umano ang bansa na ipagtanggol ang teritoryo sa kabilayan ng mas matinding agresyon at harassment na ipinakikita ng China sa mga barko at eroplano ng bansa. Ayon naman sa isang political analyst, kailangan paghandaan ng Pilipinas, lalo na ng Philippine Coast Guard, ang mas agresibong aksyon ng China kasunod ng insidente sa Baho de Masinloc. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Well, sa tingin ko, nag-i-intensify sila ng kanilang mga actions dyan. Siguro, using force to intimidate us. Pero just the same, hindi tayo na-intimidate sa mga ganyan kasi we are on the right side. Magpapatuloy ang pamahalaan sa pagprotekta at pagdepensa ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang tiniyak ni National Security Advisor Eduardo Anyo sa kabila ng tumitinding agresyon ng China. Nitong Lunes, nakaranas ng matinding harassment mula sa PLA Navy destroyer at Chinese Coast Guard vessel ang BRP Suluan malapit sa Baho de Masinloc. Kumbinsido ang mga opisyal ng AFP at PCG na intensyon ng warship ng China na banggain ang barko ng Pilipinas. Pero ang barko ng Chinese Coast Guard ang nasalpok nito. Kahapon sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc, isang J-15 fighter jet ng China ang nang-intercept sa Cessna Caravan ng PCG. Lumapit ito ng hanggang 200 feet at 5 beses na ni-radio challenge ang eroplano ng Pilipinas. Sabi ng kalihim, hindi magpapasimuno ang Pilipinas ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Pero hindi rin naman aniya aatras sa laban ang bansa sa ginagawa ng China. Wala namang magiging pagbabago sa estratehiya ng Pilipinas sa ngayon at mananatiling kalmado ang mga Pilipino. Remember, mayroon tayong mga diplomatic efforts also, mayroon din bilateral consultation mechanism. Dapat yan muna yung ating mga primary means para ma-resolve itong differences na ito. So, hindi tayo magpapanimula ng anumang escalation. Although we are ready to defend our country, the time comes. Sabi ni Professor Renato De Castro, political analyst at international studies professor mula sa De La Salle University. Ang ginagawa ngayon ng China ay pagpapakita ng kanilang pagkadismaya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sinabi nito na hindi maiiwasang madamay ang Pilipinas sa isyu ng Taiwan. Mas mataas po ba ngayon ang tensyon ngayon doon? Oo, lumalala eh. Lumalala. Pinapakita talaga ng China na talagang nagalit sila sa atin dahil doon sa statement ni Presidente. Nung in-interview siya sa India ng First Post, no, first time na, hindi naman actually first, no, yung public statement niya hinggil sa Taiwan. Kasi yung issue ng Taiwan ay ang pinaka, kumbaga, ang China may 3 core interests, no? Unang yan, Tibet, pangalawa, South China Sea, and of course, yung sinasabi ng mga Chino, ang pinaka-core, pinaka-importante yung Taiwan. Pero iba yung konteksto ngayon, talagang nagigil sa atin. So, yung nangyari sa Baho de Masinloc, part yan, kumbaga, nung pagpapakita sa atin ng China na hindi sila natuwa, no? Habang nangyayari yung sa Baho de Masinloc, nagpadala sila ng Coast Guard vessels sa Bashi Channel sa Luzon Strait. Bagamat napahiya ang China sa nangyaring banggaan, pero posibleng mas marami pang panghaharas na gagawin ng China, lalo na't hindi karaniwang ginagawa nila ang magkasama ang Chinese Coast Guard at PLA Navy sa panggugulo sa mga barko ng Pilipinas. Pero ngayon nakita natin sabay na kumilos yung Coast Guard tsaka yung People's Liberation Army's Navy destroyer. So may expect na natin na talagang pamumukha na sa atin yung plan, ika nga, no? Pangalawa, talagang makikita na natin yung ramming. Babanggain nila yung mga Coast Guard vessels natin. Kasi ang calculation nila, mas madami silang barko. Pag binangga nila yan, dinamage nila yan, talagang
kumbaga, mapo-force tayo na i-repair yan. Mababawasan yung asset ng Coast Guard. Kaya dapat paanyang paghandaan ito ng Philippine Coast Guard dahil mahirap tapatan ang paggamit ng gray ship ng China. Ngayon, of course, talagang dapat paigtingin yung seamanship ng Coast Guard. Talagang i-reinforce yung Coast Guard vessels natin just in case talagang mangyari yung ramming. At of course, at the end of the day, hindi dapat tayo magpapakita, hindi tayo magpapasindak sa mga Chino. Samantala, wala pa ring inilalabas ang China kung ano na ang nangyari sa CCG-3104 na nagtamo ng malaking pinsala at mga tauhan ito. Pero sabi ni Professor De Castro na nasa Taiwan ngayon, ang sabi ng Taiwan, mga 3 ang namatay At pinupuna pa sila ng mga Taiwanese dahil yung destroyer, imbis na mag-provide ng assistance doon sa Coast Guard, iniwan. Yung Coast Guard, of course, hindi naman dahil damage siya. Ang dapat siya na mag-provide yung Navy. Pero inabol pa ng Navy yung natin Ganito rin ang nakuhang impormasyon ng National Security Council. Nakita naman natin, intention nila na talagang banggain, sila nakabangga. Although, unfortunately also, we learned may casualties on the other side. So this is really very unfortunate. Pero hanggang ngayon, wala pa ring kumpirmasyon ng China tungkol sa insidente. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pasok na sa quarterfinals ang GSIS Furies sa Judiciary Matches sa UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Magpapaalam naman na sa liga ang Agriculture Kadiwa Warriors at PhilHealth Health Insurers. Habang kinapos ang combined 35 points sina Senators Bongko at Joel Villanueva para itumba ang BJMP Greyhounds. Ito ang balita ni JP Nunez. Unti-unti nang nagkakaalaman kung aling mga kupunan ang papasok sa quarterfinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Sa bawat 7 kupunan sa Group A at Group B, tanging ang top 4 lamang ng magkabilang bracket ang aabante at mako-crossover para sa quarterfinals. Sa triple header nitong Miyerkules sa Paco Arena sa Maynila, sa first game, dinomina ng Agriculture Kadiwa Warriors ang board sa first half 23-14. Nagpamalas naman ng effective hustle plays at defense ang GSIS Furies with 17-8 steals at 9 blocks kontra sa 3 lamang sa Warriors. 32-29 pabor sa Furies. Third frame, humataw ang GSIS ng 15-9 run. Bumawi rin sa rebounds ang Furies habang tuloy-tuloy ang magandang depensa, kaya naman biglang umangat sa 9 points ang hinahabol ng Kadiwa Warriors, 47-38. After 5 minutes sa last quarter, umangat pa sa 15 puntos ang abante ng GSIS. Sinikap humabol ng Agriculture, subalit hindi sapat at nagtapos ang game sa final score na 62-56. Dahil sa panalo, siguradong pasok na sa quarterfinals ang GSIS Furies, habang laglag na sa liga ang Agriculture Kadiwa Warriors. Siguro sa next round, ibang level na to no? So mga kalaban namin, malalakas na to. So siguro, scout lang namin kung sino yung mga papasok na 4 sa kabila. Then, practice kami. Hopefully makumpleto, yun yung mahalaga. Kasi pag nakukumpleto talaga kami, nananalo kami. We played our best effort namin na kahit na medyo kulang kami lagi. Dahil kita nyo naman, mga USEC namin naglalaro kami, mga director. Yung iba kasi may injuries pa. So, but we're happy with the results kasi we played hard at nakatapos kami ng game na wala naman nasaktan. Best player of the game si Michael Guillermo na kumamada ng 17 points, 4 rebounds at 2 steals.
Sa second game, mainit agad ang opensa ng Judiciary Magis na humataw ng 7-0 run kontra sa PhilHealth Health Insurers sa pagbubukas ng first quarter. Idinaan sa run and gun ng Judiciary Magis ang bakbakan, sabay ang pagpapaulan ng 12-3 beyond the arc na hindi naman natapatan ng PhilHealth. Mas nanaigreen ang magandang ball movement ng Magis, kaya naman hindi na nagawa pang makaahon ng health insurers sa pagkakabaon sa malaking kalamangan. Tumunog ang buzzer sa nakakangilong score na 66-38. Undefeated pa rin sa Group A ng Liga ang Judiciary Magis na may 5 panalo, habang laglag na sa Liga ang PhilHealth Health Insurers na walang nakuhang panalo sa 6 nilang laro. Siyempre, nandito pa lang tayo sa middle of the season So, there's nothing to celebrate, no? So, lalo na makakaharap namin yung AFP, no, sa next game namin. And pares naman kaming 5-0, no? Sabi ko sa kanya, yun yung magiging challenge namin. Yung chemistry namin, yung system namin, kung hanggang saan na yung team namin. Very overwhelming, no? So, yung level of competition medyo mataas din pala. So, para sa mga boss namin yan. So, okay yung liga kasi again yung competitive spirit nandun Hopefully pag makasali kami ulit next season, so sana mapag-prepare kami ng maayos and may mga ibang boss na mapaglaro, mga available. Best player of the game si Justice Edilwasip Badiri na nagtala ng 11 points at 2 rebounds. At sa third game, mistulang siso game ang bakbakan sa hardcourt ng defending champion na Senate Sentinels at BJMP Greyhounds. Maganda ang kombinasyon na ipinamalas ni na Senator Bongo at Senator Joel Villanueva na kumabig ng 35 points. Yun lang, tinapatan naman ito ng combined 45 points ng 3 jail superintendent na sina Ricky Pegalan, Cassius Verbo at Gingoyan. Last 2 minutes and 2 seconds, lumamang pa ng 1 puntos ang Senate matapos maipasok ni Senator Go ang 2 free throws. Subalit agad itong nabawi ni Gingoyan sa isang perimeter shot, behind the back assist at isa pang tira mula sa fast break. Under 1 minute remaining, lamang ng 5 points ang BJMP Greyhounds at hindi na pinayagang makahabol pa ang Senate Sentinels hanggang sa matapos ang game sa final score na 73-69. Naagaw na ng BJMP Greyhounds ang 4th spot sa Senate Sentinels na nalaglag naman sa ika-5 pwesto. Siguro yung effort ng mga players talaga kasi pag walang effort, hindi mangyayari yung ganong laban So both sides naman nag-e-effort, ginagalingan. Then patibahin lang talaga ng hangin sa dulo at saka kung sino mas kumpiyansa sa ginagawa nila sa laro. Yung defense namin, minsan nagko-collapse kami sa defense Pag nakikita nyo naman, umahabol kami through defense namin. Kaya lang pagka alaman kami, minsan nagre-relax. Hindi ko alam kung nagre-relax or nawawala uli sa focus sa defense. Yung rotation siguro, medyo napapagod na dahil siso battle nga, lalamang sila, hahabol kami. Siyempre, tao lang, mapapagod Best player of the game naman si Jail Superintendent Jesse Gingoyan na nagtala ng 12 points at 3 rebounds. Sa ngayon, nasa top 4 spot ng Group A ang Judiciary Magis, AFP Cavaliers, Executive Branch Commanders at SSS Pension Boosters. Sa Group B naman, top 4 ang GSIS Furies, Ombudsman Graph Busters, PNP Responders at BJMP Greyhounds. Tig-4 lamang nakupunan sa kada group ang papasok sa quarterfinals habang tig-3 naman ang malalaglag. Abangan ang susunod na game schedule sa August 20 sa Paco Arena sa Maynila. Sa first game, huling laban na ng SSS Pension Boosters kontra sa DOJ Beacons. Sa second game, magtutuos ang AFP Cavaliers at BIR Nation Builders. At sa huling game, ang BJMP Greyhounds laban sa PNP Responders. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity.
Family. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yes, he will. Behind the back pass. Narito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Huwebes. Salamat po at shout out kina Gaudencio Villarete Jr., Danny Lagaw at Maximo Labandia. Sa inyo rin Recto Latosa, Nelly Checa at Medeline Belkier. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Kaya din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 20 at 7 na nagsasabi, ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Tayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.